Katabi ko po. Ayan. Hello po. Ako tatanungin pa naman sana kita. Pero mamaya na lang. Of course, yung question ko for Direk. Direk, kasi... Hi, Sir Dondo. Siyempre, ang bata mo, di ba? Ang bata mo. Tapos, gusto ko lang malaman yung experience working with the Connie Reyes. Of course, she's not just parang veteran, iconic, award-winning actress, not only sa movies but also sa TV Kumbaga lahat na ng mga pressure na pwedeng ibigay sa mga young directors, parang na-experience mo. Pero kumusta talaga working with Connie Reyes? Nung sinabi po sa akin na si Tita Connie yung inaay namin na maging Aurea de la Costa, hindi ko na pinakawalan yun. Iniisip ko na dapat siya yung makawa namin. More than pressured po, parang mas na-excite talaga ako. I really wanted to work with her because it's not every day that you get a chance to work with someone as reputable and yes. as talented as a Connie Reyes. And I really told her that personally. I tell her every time na during my taping, I really feel blessed. Even, parati po ako nakangiti pag siya yung ka-eksena. Because marami akong natututunan sa kanya bilang director. Siyempre, sabi niyo nga po, hindi pa tayo, mas bata pa tayo, relatively. So, continuously po, gusto ko rin matuto. And the only way to learn is to learn from people na nauna na sa'yo sa industriya. Like si Tita Connie, si Miss Glidel, si Sir Wendell, si Aubrey Miles, di ba? So you learn a lot from the ones who are ahead of you. Yun po. Any reaction, Miss Connie? Sobrang humble nga yung director na yan. Bata siya, pero yung isip niya hindi bata. Okay. Naglalaro lang minsan sa kalaro namin dito. Doon lumalabas pa kabata niya, no? No, I'm just so blessed to work. You know, pasensya na kayo, but I always use the word blessed because I really feel so blessed. Dito sa Shining Inheritance, I just feel so blessed. Ang gaan niyang katrabaho. Kahit minsan hindi ko yan naririnig na yung minsan makita mo, medyo lalakas ang boses pagka medyo magulo na sa set na kailangan gawin. Natural lang naman yan, dapat lang, di ba? Hindi ko siya naririnig na magsalita ng hindi maganda. Very encouraging siya. He listens. I think that's one of his strengths Nakikinig siya sa artista niya kung may suggestion. Parang direct, paano kung ganito? Ganito. Tinitignan niya. Tapos pagka akala niyang okay, di okay, go. Pag meron naman siya nakita, kasi tita, ganito nakikinig din naman ako. Nakikinig din naman siya yung matanda sa bata. At marami rin napupulot yung bata sa matanda. Mali. At marami rin napupulot yung matanda sa bata. Marami ako napupulot dito sa mga batang ito. Hindi ba? So, yun, it was a pleasure working with you, Direk. You know, he posted something in IG this morning. And I liked I liked it. I hearted it. And I wanted to say something, but sabi ko, I will reserve it for maybe after tonight because there's just so much in my heart and in my mind. He is just so encouraging. Alam ko, Direk Joron, ang layo pa ng mararating mo. Iba yung scope ng yung vision niya, ibang klase. Yun nga, basta naniniwala ko sa iyo at alam ko maraming pang gagawin, pati pelikula. Yan sa heart ko, alam ko. So, gusto mo pa siya uling makatrabaho si Director? Kung gugustuhin naman niya, bakit naman hindi? Oo, I would love to work with him again. It's just really, I will not say naman a breeze working with him, but almost a breeze working with him because he tells you what he likes, he respects his actors, he respects everyone on the set, you know, the production design people, the production crew, the staff. Nakikita ko yun may respeto. Tsaka yung sobrang importante sa akin yung nakikinig din. Diba? Kasi ako bilang nanay din, gusto ko rin nakikinig sa akin yung mga anak ko. Yes. At gusto ko rin na makinig. Kailangan yan, give and take, hindi pwedeng isang pagganyan lang. So direct, maraming salamat! Thank you din po. Pag sinasabi niya kasi sa akin na, pag alam niya na dadating ako nakakast sa day na yon, yung sinasabi niya na may smile na raw sa face niya, nakikinitig ka na yung smile niya. Gusto ko rin sabihin sa kanya, nakasmile din ako direct.
Thank you. I think Sir Don, yun talaga yung key din na nawala yung lahat ng pressure is because she's always shown respect to us even that we are younger, di ba? Yes, oo. Pero syempre hindi natin makakalimutan na sa mga kabataan natin talagang hindi kumpleto ang hapon natin pag di natin siya napapanood, di ba? Mula sa noontime hanggang sa after ng noontime, ganun lagi. Ayan. Pero ito naman, next question ko from Connie Reyes naman. Siyempre may mga nakatrabaho ko rin dito ng mga baguhan di ba? So, kumusta naman working with Roxy and Charut? Yung mga talagang bagong-bago naman. Si Charut? Yes pa. Silang dalawa? Apa. Si Charut nga na-miss namin kasi itong mga huli, hindi namin siya nakakasama kasi ang dami niyang racket. So nagpapasaway po. Charot. Di ka? Charot. Kaya nagpabago nga ng hair. Pero ang galing niya, at saka sa set, kasi ang magka-eksena kadalasan, si Ina, tapos ako, tsaka siya, yung sa earlier part, hindi niya lang alam kung paano sumasakit ang tiyan namin sa kakatawa bago mag-take. Parang, quiet na, makapagalitan tayo, quiet na. Kasi grabe siya. Kakaiba siya. Dapat talaga, huwag ka lang kumita sa online. Kumita ka rin sa TV. Wow. Kumita ka ng talent mo. Diba? Galing niya kay Miss Connie, Hindi nga talaga, totoo. Tapos si Roxy, ang tawag sa kanya, goddess, sabi nila goddess. Isang ano nga, talagang hindi, hindi. Si Roxy, sobrang nakikita ko yung kanyang pagsisikap sa kanyang work. She's a hard worker. And I've not heard or seen her complain. She loves what she's doing. And I know meron niyang goals, I'm sure. So marami kami pinag-uusapan, miski yung mga ibang suot niyang kinakabahan ako. Sinasabi ko sa kanya, anak, yung mga, parang kinakabahan ako dyan sa yung medyo may masisilip na. Yes. Sabi niya sa akin, oo tita, yan nga din ang sabi ng mami ko. Pero isingit ko lang kasi we're talking about the young na nga din. Yes, Si Kate, napanood ko yan nung pandemic. Napapanood ko yan. Nakikita ko siya sa Unica Iha. And sa utak ko lang, sa sarili ko lang, sabi ko lang, mangilang itong batang to, parang gusto ko siya makasama sa work. Tapos biglang ang next project ko nga, ito na, After Love of My Life, ito. Yun. Si Kylie, nung napapanood ko siya, yung mga kambal. Kambal ka rin pa. Sabi ko, ang gagaling nilang mag-umarte ng matapang. Ang galing nila, yung mga. So, syempre, gusto mo rin maka-work yung ganyan. I'm so glad also that I was able to finally work with Aubrey. We've never really worked. Wendell, I think once, I sent you that comedy stuff that somebody sent me. Grabe. Oo. Dito sa bahay na ito, yung nag-guest ako doon. Grabe. Gusto mo, miss, padala ko sa'yo. Grabe, kung ano nilinagay nila sa bag. Sa yung ulo ko nandun na sa loob ng bag. Kaya sabi ni Ronaldo Valdez doon, ason yung pangalan, shoplifter ka ba? Ang dami ko ano-ano. Si Paul at si Michael din. Okay lang na nagsasalita na akong ganito kasi nagtanong na rin sa mga bata. Kasi, at willing kami makinig kahit hanggang mamaya, Miss Connie. Si Seth kasi, Seth, masakit na ulo ko sa'yo. Galing din yung bata niyan, parang hindi na makawala sa character. Ninenervyos ako. Andiyan ka ba? Andiyan ka ba? Lola, big. Anyway, si Paul, ang tawag ko kay Paul, Mr. Simpatico. Sabi ko, that's what I'll call you from now on. Isn't he so simpatico? He's that wonderful smile. He's very pleasant. And then nakikita ko din. Paano smile? Hindi. Nakakatuwa kasi kasama itong mga ito. Talagang saya-saya namin lagi sa set. So, ito naman. Pinayagan ako ng nanay niya at saka tatay niya na pagsabihan siya. May goal din. Yung mga bata ko talaga, may mga goals sila and they work hard to achieve their goals. And I see that they're really trying hard. Alam nila kung ano yung weaknesses nila, kung anong strengths nila. Alam nila kung ano yung hindi nila kaya. At ang maganda nito, humingi sila ng tulong pag hindi nila kaya. Hindi sila nagmamagaling na magmamarunong. Ibang klase kasi, di ba? Iba yung nagmamagaling at ang mamarunong. Sige, ganyan ka na lang habang buhay. Diba? Kasi hanggang matanda ka, may matututunan ka. There's so much to learn in life. There's so much to
But it's just wonderful to be a blessing to one another. And that's what I feel is happening in our set. Hindi lang ito, marami pa yung mga iba kaming mga cast, marami pang members sa cast na wala dito. Pero lahat, kabiruan namin, pati yung mga production staff. Siyempre, minsan nagkakasumitan kami. Ay, Normal, di ba? Parang ganyan. Pero, kanino po yung last kang nakipagsumitan? si Jessica Villanueva. Popular na siya ngayon. Star! Kasi sasabihin sa akin, Tita Connie, ito yung mga eksena kukunan natin. Tuhog. Siyempre, pag tuhog yan, di ba? Siyempre, maraming lines yan. Tapos mga 5, 6. Oh, siyempre, si Constancia. Okay. Aralin natin ang mga linya. Aralin na yung blocking. Yung sequencing, ganyan. Tapos, mamaya, eto na naman. Tita, nakabihis na ako yan for that tuhog scene. Yun ang aking pet peeve. Nakabihis na ako, todo na. Mayaman pa kunyari yung eksena. Tapos dadating, Tita, pipihit po tayo. Okay lang, okay, pipihit. Mahirap umiyaman. Kasi kahit yung look di ba, babalis na lang. Tita, yung yung doon sa sementeryo. Na-hate ko. Kasi, unang shooting day ko yon. Hindi pa natapos kunan. Naloka na ako. Nakapusod. So, syempre, magtatanggal ng di ba? Tapos magpupusod. O kaya pag mahirap, magtatanggal ng mga makeup, ganon. Tapos, ibang eksena, ganyan. Pero syempre, I know naman she's just doing her job. And I understand. And I think, where is Jessica? And I think, Jessica, you understand me naman, di ba? Okay. You know naman I love you, di ba? You're popular na now. You're going to be so famous. Jessica Villajego of Shining Inheritance. No, thank you for your love and patience. Ayan. Rewarded by chocolates. So yun, ang sarap-sarap lang kasama sa trabaho lahat sila. So kita nyo na, dumadaldal ako kasi sobrang saya ko. Oo, tsaka Grateful din ako sa pag kayong nagkwento, parang parang ang bait pa rin nung dating. Hindi nakakainis. Yung kayo pa. Kahit walang filter, pero parang ang sarap pakinggan. Anyway, ganun. Sobrang, nakikita naman ninyo kung paano ko na-enjoy ang aking pagiging, nasa showbiz, in the entertainment industry. 50 years ko nang ginagawa ito. Enjoy pa rin ako. But of course, I have to face myself. Ay, yes. Oh, parang At gusto ko, magpaparinig na naman ako. Sana, pangarap ko, balang araw, magkaroon ako ng sitcom. O kaya, dramedy. Dramedy. Kasi kita naman ninyo, marunong naman ako magpatawa. Akala nila kasi puro drama. Oo nga. Iyak dito, iyak dyan. Medyo sana ako sa kakaiyak. No, but whatever naman they give me, if I think it's a real good role, which they have been giving me, even my last with Love of My Life, sobra, I'm so grateful. I'm so grateful to GMA, Miss Lilibeth, Miss Sherry, Miss Ali, Mr. Anthony. Thank you. And, yan ang po masasabi ko. Oo nga, parang naiba yung yung flow ng question na bago. Pero anyways, ayun, ang sarap niyo kasi syempre kausap. And then, direct talaga. Actually, to be honest, yung question na yun for direct. Ako ba yun? Ano yun? Pero na nasagot na ni Miss Connie, iba na lang yung tatanungin ko. Tanungin ko na lang daw to kung sino ba ang mas magaling kay Kate at kay Kaylin. May ganun. Sino raw ang mas paborito mo sa dalawa? Sir Don, I forgo my opportunity to answer this question. Dahil joke lang po. And I'm sure magkaiba sila ng strength when it comes Yeah, di ba? Una, magkaibang role naman kasi sila, so hirap talaga ikumpara, hindi ba? But si Kaylin and I have worked longer before, kasi nung pumasok sa GMA for Kambal Karibal, kami talaga yung magkasama. So, nasubaybayan ko na yon, yung Kaylin na yon. So, nung sinabi sa akin na siya yung makakasama ko dito, it's more of an excitement kasi gusto ko makita how she's matured as an actress. Because I've known her as a teenager ka pa Kay? Yung Kambal ka, ganyan pa street.
Oo, 15, di ba? Siyempre, pag ang artista nakaka-experience ng buhay, di ba, nasasaktan, sumasaya, nag-iiba rin yung atake ng acting. No? So ngayon ba, dahil tapos na siyang masaktan, di ba? So masaya siya, nagbago ba? Mahusay pa rin si Kailin. At sa tingin ko ay mas humusay siya ngayon. What I really love about Kailin is the way she injects the little nuances, yung details talaga. Because as a director, I really love the details. Yung konting irap ng mata, konting pitik ng kamay, yung change in demeanor, yung body posture. Malaking bagay sa akin, yung gustong-gusto ko yun. So, I really like working with Kailin. It's very comfortable working with her again. Si Kate naman, kontrabida ko siya una nakakatrabaho. Puro pala kay kontrabida una ko nakatrabaho. Sa Waray naman, no? Si Barbie naman ang binubolchak niya doon. So, nung pero very short lang yun, Sir Don. Maiksing panahon lang kasi tinamaan kami ng COVID noon eh. Yun yung time na habang nasa Green Hills kami, may sinusundo yung ambulansya na patient 001 yata yun sa Green Hills. Anyway, nung naka-work ko ulit si Kate, to me, Kate is a mystery in the beginning. No, it took some time for me to really get to know her. Pero once I got that chance, kasi ang haba na po na kami magkasama, isang taon na kaming magkakasama. So maraming pagkakataon na magkausap kaming dalawa lang, nakakapag-open din kami sa isa't isa. I come to be very fond of her. Mas nakaka-connect na ako sa kanya as an actress and I see her. And that's why it was easier from that point forward na mag-collaborate with her. And I should say na napakahusay ni Kate in the sense na mabait siya, tapos biglang may switch, maldita na siya. So, ibang skill din yan. Hindi ko alam kung sino ang tunay na Kate doon. So, yung husay, magkaiba siya eh. I think that hindi mo talaga makukumpara ang mga artista kung sino ang mas magaling because they are... Kaya nga sila magkasama kasi magkaiba yung husay nila. Yes, kaya nag-work. Pero tapos na ba kayo mag-taping? Last 2 taping days. Talaga? Yes, last 2 na. So nakita mo yung difference nung Kailin and Kate ngayon na parang pareha silang masaya. Yes. At kasi nga, alam natin pareha silang in love, di ba? Na-feel mo ba yun sa set, direct? At May pasok lang. Kasi si Kailin, wala siyang dapat i-explain eh. Alam niyo po sa set namin, pag pumapasok lahat ng tao doon, it's as if it's a new world for us. Parang lahat ng baggage of the outside world is in the outside world. So we are our own family in this set. So parating masaya. Okay. So I think that helps. Kung malungkot man sila sa labas, at least, di ba, kapag nasa trabaho, masaya tayong lahat. Okay. Reaction na lang Kate and Kailin na parati kayong masaya sa set. Importante po yun para maganda ang trabaho. Kasi pag bad mo, di ba, nainis ako sa'yo. Mapagbubuntunan, di ba? Tsaka hindi makakapag-deliver ng maayos. Pero for me, kahit ano naman po mararamdaman mo at the moment, malungkot man, galit, frustrated, masaya, inspired. Actually, parang magic nga po eh, kasi nadagamit mo siya sa kung anong eksenang kukunan. Parang magic talaga siya. Yung experience outside, yes, yung nararamdaman mo. Yes, at the moment. So yun, it helps, it really helps sa craft. Yan, ikaw naman, Kari. Ako po, gusto ko magpasalamat kay Direk. Maraming salamat po sa magagandang words na sinabi niyo po sa amin ni Kate. And yeah, kami po talaga sa set, we're all professionals. Like what Direk said, lahat po ng baggage na dinadala namin. Personally, may mga side comments ka po na ako lang nakakarinig. Like, ano ba yung Paul na sinasabi mo? Masaya naman talaga si Kailin, syempre. So, iba po talaga yun pag nasa set na. Dapat focus na po sa karakter, sa proyekto na ginagawa. Ayun. Last na lang, bakit ba parehas kayong masaya? Sorry, okay. Napansin ni Paul, oh. Apol? Joke lang. Opo. Apa? Dahil in love si... Oh yes, of course. Yan ang sagot. Yes! Anak ko, dumulubog sa upuan si Kailin. Yes, tita. Nakilala ko na pareho. Ay, bongga naman. Opo. Boto po ba kayo, Miss Connie,
kay Fumiya at kay Kofi. Ay, ano ba? Bawal po may name Ay, drop. lang. Nakilala mo na, di ba, Miss Connie? Ano pong masasabi mo? Dagdag ko kasi. Kasi konting oras pa lang ang pagkakakilala. Pero sa tingin ko naman, okay na okay naman. Sino po? Oo, di ba? Yung sa dalawa po. Oo. Hindi ko pa kasi sila talaga Nakakausap. nakakausap dahil nang matagal. Kasi tinatawag nga ako sa kabilang set. Ah, Sabi sa akin ni Miss Neva, pumunta ka na ngayon doon sa simbahan, kailangan ka na doon. You have 45 minutes. Okay. Ay. Yes, boss. may dapat ba kayo ipaliwanag sa sinabi ni Wala naman po. Ayan. Thank you, Beth. Pika, hindi ka sumagot Bakit ka laging masaya? Ayan, si Hindi, ang Chris. sasabihin ko, kung masaya sila, di okay lang, di ba? Of Basta course, sinasabi oo. ko, mag-ingat lang sila. Pahalagahan nila ang sarili nila. Tama. Yan lang ang masasabi. Ayun. Thank you, tita. O ba, tita? Noted po. Ayun kay Lynn. Reaction. Reaction mo kay Miss Connie. Siyempre, naghihintay ng reaction dun. Yung message niya sa'yo, na pahalagahan mo. Oo naman po. Alam naman po ni Tita Connie at marami naman po kaming mga usapan ni Tita Connie sa kanyang dressing room. Pinupuntahan ko po talaga si Tita Connie kasi iba talaga yung wisdom po ni tama. Tita Connie, ibang klase. And sinabi ko po kanina sa isa sa mga interview sa akin na yung relationship ko with God right now, feeling ko mas naging closer ako because of Tita Connie. At si Tita Connie, like narinig niyo po kanina, mahilig siya sa Reels. Oo nga parang Gen Z na Gen Z. Gen Z po na Gen Z at nagla-like siya. Nagsisend pa. So, pag nagsisend po si Tita Connie sa amin, lahat ng mga videos or verses, ay, hindi po ba pare-pareho? Okay po. So, pagdating po sa akin, very timely, every single time po na nagsisend si Tita Connie, halimbawa po, I'm feeling something. Mayroong isasend si Tita Connie na verse na Parang sagot lang. saktong-sakto po sa dadaanan ko or nararamdaman ko nung time na yon. And yeah, I'm just really thankful po for Tita Connie. And kahit hindi po kami magsalita, lalapitan niya po kami. Sasabihin niya sa amin, I feel like the Holy Spirit wants me to talk to you. And totoo naman po talaga, nahihiya lang po ako mag-open up sa inyo, Tita Connie. Parang yun po. So, gano'n na po yung relationship namin off-cam. So, thank you po. Thank you for always looking out for us, for guiding us, for your wisdom, for sharing your wisdom. You are very generous, Tita Connie. We all love you! You're making me cry! Oh, tingnan mo? Finger heart. Ayan. Pero bongga rin na okay sa kanya. Ayan. Thank you very much. Naku, Blessing mamaya ni na Lola. lang. Thank you